Siya ang dakilang ika-10 magnanakaw ng Ghost Smoke Valley. Si Fang Xing, ang ating pangunahing bida sa kwentong ito. Minsan na siyang naniwala na mananatili siyang magnanakaw magpakailanman. Pagnanakaw sa mayayaman para matulungan ang mahihirap. Binabalikan ng mabuti ang mabuti at kasamaan ang masama. Ngunit sa araw na iyon, nagbago ang kanyang buhay. Sa pamamagitan lamang ng isang espada, pinatay ni Xiao Jianming, isang cultivator mula sa Qingyun sect ang lahat sa Ghost Smoke Valley. Ayon sa taong ito, ang Ghost Smoke Valley ay palaging nagtatanggol sa mga tao laban sa kawalan ng katarungan at pinapatay lamang ang mga dapat patayin. Bilang karagdagan, sinabi niya kay Xiao Jianming na bilang isang Taoista, responsibilidad niyang magsalita para sa mga karaniwang tao sa mundong iyon. Kaya tinanong niya si Xiao Jianming kung bakit mas pinili niyang magtrabaho para sa mga tiwaling opisyal na iyon para sirain ang Ghost Smoke Valley. Ngunit sumagot si Xiao Jianming at sinabi sa kanya na mali ang pagkakaintindi niya dahil ayon sa kanya, wala siyang pakialam kung sino sila. At pagkatapos nun, bigla niyang pinatay ang kalbong ito gamit ang kanyang espada. Sa kabilang banda, nakita at narinig ni Fang Xing ang lahat ng nangyari sa maulan na gabing iyon. Sa kabutihang palad, nagawa niyang magtago. Samantala, ayon kay Xiao Jianming, ang mahihina ay biktima lamang ng malalakas. Oo, ito ang mundo kung saan nangingibabaw ang malalakas sa mahihina. Iyon ang dahilan kung bakit ako magiging mas malakas, at para magawa iyon, papasok ako sa sekta ng Qingyun upang mag-cultivate. Wika pa ng ating bida na si Fang Xing. Dagdag pa niya, kahit na ang mga tao sa loob ng sekta na iyon ay may masamang hangarin. Kahit na puno pa ng panganib. Maaga man o huli, tiyak na magiging mas malakas siya kaysa kay Xiao Jianming. Sa kasalukuyang panahon, sa sekta ng Qingyun, nakapila ang mga taong ito, at nagulat sila habang nakatitig sa ating batang bida. Na si Fang Xing na nagmamakaawa sa matabang lalaking ito na tanggapin niya si Fang Xing sa sekta. Samantala, sinabi ni Fang Xing sa matabang lalaki na ito na mula siya sa isang masaya at mayayamang pamilya, ngunit dahil sa ilang hamak na mga kalalakihan, ang kanyang pamilya na may 300 miyembro ay namatay lahat. Siya at ang kanyang kapatid na babae lamang ang natitira at kailangan nilang maglakbay sa Jianghu ng mag-isa. Dagdag pa kay Fang Xing, pagkatapos maglakbay sa mundo, narinig niya ang makapangyarihang pangalan ng sekta na iyon at, sa pamamagitan ng kabaitan ng ibang tao. Gusto lang niyang makahanap ng master o guro at matuto ng Dao. Kaya nakiusap muli si Fang Xing sa kanya na tanggapin siya. Sinabi pa niya sa kanya na gagawin niya. Ngunit hindi man lang siya pinatapos magsalita, nang bigla siyang tanungin ng matabang lalaki na ito kung meron ba siyang recommendation letter. Ngunit sinabi lang ni Fang Xing na wala siyang tiyuhin. Dagdag kaalaman, inisip ni Fang Xing na ang ibig sabihin ng salitang letter ay tiyuhin dahil pareho silang binibigkas na shoe sa Chinese. Gayunpaman, muling tinanong ng matabang lalaki si Fang Xing kung mayroon ba siyang anumang kayamanan na maya-alok. O kung mayroon ba siyang bihirang body constitution. Subalit tila hindi naintindihan ni Fang Xing ang mga bagay na itinatanong ng matabang lalaki. Kaya tinanong siya ng matabang lalaki na ito kung alam ba niya kung ano ang lugar na iyon. Agad namang sumagot si Fang Xing at tinanong ang matabang lalaki kung hindi ba iyon ang sekta ng Qingyun. Sinabi naman ng matabang lalaki na ito na nagulat siya na alam ni Fang Xing ang lugar na iyon. Samantala, ang sekta ng Qingyun ay umiral sa loob ng 3,000 taon sa kaharian ng Chu at may mataas na antas ng paggalang at isang malakas na background. Ang bawat alagad sa loob ng sekta ay ang mga nangungunang eksperto. Kamakailan lamang, si Senior Brother Xiao ay nag-iisang nilipol ang mga magnanakaw sa Ghost Smoke Valley at napatay ang 9 sa 10 magagaling na magnanakaw. Sa sandaling ito, sinabi ng matabang lalaki na ito kay Fang Xing na kung walang rekomendasyong sulat ay nangangahulugan na siya ay isang mababang tao. Kung walang kayamanan ay nangangahulugang mahirap siya. Walang bihirang konstitusyon ng katawan ay nangangahulugan na siya ay walang halaga. Pagkatapos nun, biglang sinipa ng napakalakas ng matabang lalaki si Fang Xing at sinumpa pa siya nito dahil hindi siya makapaniwala na ang isang hamak na kawawang piraso ng tae tulad ni Fang Xing ay nang ahas na pumasok sa sekta ng Qingyun. Kasunod nito, sinabihan niya ang bata na tumingin sa paligid niya, sinabi rin niya sa kanya na hindi yun isang lugar ng ampunan. Sa kabilang banda, ang mga taong ito ay nagulat habang nakatitig kay Fang Xing.
Gayunpaman, sinabi ng ilan sa kanila na talagang matapang si Fang Xing dahil gusto niyang pumasok sa sekta nang walang kahit anong dala. Samantala, dahil doon nagalit si Fang Xing, at tinawag niya ang matabang lalaki na isang tandang matabang baboy. Buti na lang at hindi siya narinig ng matabang lalaki na ito. Ngunit tinanong niya si Fang Xing kung ano ang sinabi niya. Agad namang sumagot si Fang Xing at sinabing, "Ikaw ang tinutukoy ko, tanga na matabang baboy. Pandak ka at pangit, ang lakas ng loob mong pag-alitan ng young master na ito." Bilang resulta, ang matabang lalaki na ito ay nagalit at sinabi niya kay Fang Xing na ang lakas ng loob niyang. Subalit hindi nakatapos magsalita ang matabang ito. Nang biglang sumabat si Fang Xing at sinabi, ano kung ininsulto kita? Dumating lang ang young master na ito upang sumali sa sekta ng King Yun dahil mataas ang tingin niya sa inyo. Ngayon, ikaw ay ignorante. Sa susunod, susunugan ng young master na ito ang inyong hanggal na templo ng Dawis. At dahil doon, talagang nagngangilit sa galit ang matabang lalaki na ito. Agad niyang hinabol si Fang Xing, ngunit mabilis si Fang Xing sa pagtakbo. Kaya naisip ng matabang lalaki na ito na magnanakaw si Fang Xing dahil napakabilis niyang tumakbo at magaling siyang tumakbo. Gayunpaman, patuloy na inaasar ni Fang Xing ang matabang lalaki. Tinawag pa niya itong tandang matabang baboy, at hinamon pa niya itong hulihin siya kung kaya niya. Sa hindi inaasahan, biglang nag-anunsyo ang matabang lalaki na ito sa lahat ng tao doon na kung sino man ang makakahuli sa maliit na batang iyon, ihahayaan niyang pasingitin sa pila. Kaya naman talagang nagulat si Fang Xing sa sinabi ng matabang lalaki. Hindi siya makapaniwala na ang matabang lalaki na iyon ay gumawa ng isang maruming galaw. Nang walang kung ano-ano'y, ang mga tao sa lugar na ito ay nagmamadaling hulihin si Fang Xing. Ngunit napakabilis ng batang ito. Kaya sinabi ng lalaking ito sa lahat na nakalabas ang maliit na bata. Sa kabilang banda, ngumiti lang si Fang Xing habang sinasabing, aalis na ang young master na ito, pumila na lang kayo hanggang sa mamatay kayo. Kasunod nito, kinindatan niya ang lahat ng tao na humahabol sa kanya habang siya ay papaalis sa lugar. Ngunit sa hindi inaasahan, may biglang humila sa binti ni Fang Xing. At nahuli siya ng lalaking ito. Agad-agad, tumakbo ang matabang lalaki na ito papunta sa kanila at agad na nagpasalamat sa mahabang buhok na lalaking ito sa paghuli kay Fang Xing. Ang lalaking ito ay si Hao Qing. Sinabi niya sa matabang lalaki na ang paghuli sa maliit na unggoy na iyon ay isang simpleng gawain lamang kaya hindi na kailangang magpasalamat pa. Samantala, sinabi ng matabang lalaki na ito na didisiplinahin muna niya ang maliit na bastardong iyon. Pagkatapos ay pasisingitin niya si Hao Qing para magparehistro. Sa puntong ito, sinabi ng matabang lalaki na ito na siya ay isang panlabas na disipulo ng sekta ng King Yun. Kaya hindi siya makapaniwala na ang kalakas ng loob na insultuhan siya ng isang maliit na pulubi tulad ni Fang Xing. Pagkatapos ay sinabi niya kay Fang Xing na kahit hindi niya magawang kitilin ang buhay niya sa araw na iyon, tuturuan man lang niya ito ng leksyon na hindi niya malilimutan. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang napatigil ang matabang lalaking ito nang marinig niya ang boses na nag-uutos sa kanya na huwag saktan ang kanyang young master. Kasunod nito, lumabas ang isang batang babae sa eksena na nagngangalang Xiaoman at dumiretso sa matabang lalaki upang pigilan siya. Subalit ang nakakagulat, natisod siya at direktang bumagsak sa sahig. Samantala, tinawag ni Fang Xing na bobo si Xiaoman. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung bakit siya lumabas samantalang sinabihan niya siyang magtago sa gilid at huwag lumabas. Gayunpaman, hindi pinansin ni Xiaoman si Fang Xing. Sa halip, sinabihan niya ang matabang lalaki na huwag saktan ang kanyang young master. Sa kabilang banda, nabigla ang matabang lalaki na ito matapos niyang makita ang kaibahan ni Xiaoman. Bigla-bigla, sinigawan ni Fang Xing si Xiaoman at sinabi sa kanya na ang kanyang young master ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala niya. Kaya inutusan niya itong umalis na sa sandaling iyon. Ngunit sinabi ni Xiaoman sa kanyang young master na kung hindi siya dumating ay sinaktan na sana siya ng matabang lalaki. Sa hindi inaasahan, biglang sinipan ni Hao Qing ang batang babae at sa kasamaang palad. Nauntog ang ulo ng batang babae sa isang puno na naging sanhi ng kanyang pagdurugo. Bilang resulta, nagalit si Fang Xing, at sinabi niya kay Hao Qing na isinusumpa niya na papatayin niya siya. Ngunit ngumiti lang si Hao Qing at sinabi kay Fang Xing na maghihintay siya.
Sa kabilang banda, nagulat ang mga tao sa paligid. Matapos nilang makita na may mga halaman na tumubo sa kung saan damanak ang dugo ng batang babae. At ang mas nakakagulat, ang pagtubo ng halaman ay napakabilis hanggang sa naging isa itong malaking puno. Ayon sa matabang lalaki na ito, ang maliit na batang babae ay may isang pambihirang bloodline ng elemento ng kahoy. Bigla-bigla, nagulantang ang mga tao sa paligid nang biglang sumulpot ang isang magandang babae na nakasakay sa puting malaking ibon. Sa isang iglap, yumuko ang matabang lalaki na ito na nagngangalang Yu Sanliang at binati ang kanyang senior sister na si Ling Yun. Ilang sandali pa bumaba na si Ling Yun sa lupa, at agad na nagtungo sa katawan ng batang babae na si Xiaoman. Sa sandaling ito, agad na tiningnan ni Ling Yun ang dugo ng batang babae. At pagkatapos nun, binuhat ni Ling Yun ang katawan ng batang babae. Kasunod nito, inutusan niya si Yu Sanliang na idagdag si Xiaoman sa listahan ng mga disipulong papasok sa sekta. Agad namang sumang-ayon si Yu Sanliang. Samantala, biglang nagsalita si Xiaoman at nagsabi na huwag saktan ang kanyang young master na si Fang Xing. Kaya agad na nagtanong si Ling Yun sa lahat kung sino si Fang Xing. Sa kabaligtaran, sumigaw si Fang Xing at sinabihan niya si Hao Qing na bitawan siya. Kaagad, binitiwan din siya ni Hao Qing. Pagkatapos nun, nagsalita si Fang Xing at sinabing, "Ako yun. Ako si Young Master Fang Xing. Ibalik mo sa akin ang alipin ko." Ngunit biglang naghagis ng bote si Ling Yun kay Fang Xing at sinabi sa kanya na mula sa araw na iyon, ang batang babae ay hindi na niya alipin. Samantala, nang saluhin ni Fang Xing ang bote na ibinigay ni Ling Yun. Nagulat ang lahat sa paligid, pati na doon si Yu Sanliang dahil ayon sa kanya, iyon ay innate purple kai pills. Higit pa rito, hindi makapaniwala ang mga taong ito na ibinigay ito ni Ling Yun sa isang mabahong pulubi lamang. Gayunpaman, nakatitig lang si Fang Xing sa mga tabletang innate purple kai. Pagkatapos ay bigla niyang sinabi na hindi niya kailangan ng mga elixirs na iyon. Kaya naman naguluhan si Ling Yun sa sandaling ito. Bigla-bigla, sumigaw si Fang Xing kay Ling Yun at sinabi sa kanya na maliban na lang kung tatanggapin niya siya sa sekta ng King Yun. Sa isang kisap mata, inutusan ni Ling Yun si Yu Sanliang na papasukin din si Fang Xing. Ngunit sinabi rin niya na katamtaman lang ang mga talento ni Fang Xing kaya magagawa ni Yu Sanliang ang gusto niyang gawin sa kanya. Pagkatapos nun, sumakay na si Ling Yun sa malaking puting ibon at agad na umalis sa lugar kasama si Xiaoman. Sa kabilang banda, si Yu Sanliang ay sumang-ayon kay Ling Yun ng may kasiyahan. Makalipas ang ilang oras, naguguluhan si Fang Xing sa lugar na kinaroroonan nila. Ayon pa sa kanya, ito ay isang ambush. Samantala, tinanong niya si Yu Sanliang kung iyon ba ang sekta ng King Yun. Ignorante, ito ang herb field ng sekta ng King Yun. Sagot naman ng mataba. Gayunpaman, tinanong ni Fang Xing si Yu Sanliang kung hindi ba't siya ay kabilang na sa disipulo ng sekta sa sandaling iyon. Tinanong din niya siya kung para saan at dinala niya siya doon. Siyempre, ito ang hilig sa herb field. Kung hindi, saan kukunin ng mga disipulo ng King Yun sect ang kanilang mga spiritual herb para sa pag-cultivate? Wika pa ni Yu Sanliang. Dahil dito, nagalit si Fang Xing at sinabing kung sasabihin ni Yu Sanliang iyon, tinanong niya siya kung hindi ba't siya ay magiging isang trabahador. Agad namang sumagot si Yu Sanliang at sinabing oo. At ayon pa sa kanya, napakaraming tao ang gustong pumunta doon ngunit walang koneksyon. Kasunod nito, ibinigay na ni Yu Sanliang kay Fang Xing ang kanyang uniforme. Kasama na ang kanyang name tag at isang libro. Gayunpaman, tinanong ni Fang Xing si Yu Sanliang kung ano ang maliit na libro na iyon. Kaya ipinaliwanag sa kanya ni Yu Sanliang na iyon ay ang King Yun Forging Kai Book, ang mga pangunahing kaalaman na dapat matutunan ng bawat disipulo. Ngunit si Fang Xing ay isang bata lamang. Kaya hindi rin niya alam kung para saan iyon. Sinabi pa niyang basura iyon. Bilang resulta, nagalit si Yu Sanliang at sinabi sa kanya na iyon ang sikreto ng kanilang sekta. Dagdag pa niya, ang mga tagalabas ay hindi man lang nakakita noon ni minsan. Higit pa rito, ipinaliwanag din ni Yu Sanliang kay Fang Xing na hanggat siya ay time na nagko-cultivate ayon sa King Yun Forging Kai Book, maaabot niya ang unang antas ng spirit movement at mapopromote siya bilang isang opisyal na disipulo ng sekta ng King Yun. Gayunpaman, biglang tinuwanan ni Yu Sanliang si Fang Xing dahil minamaliit niya ang kakayahan nito. Sa puntong ito,
habang papaalis na si Yu Sanliang sa pasilidad, sinabi niya kay Fang Xing na magtanong lang sa kanyang mga senior brothers kung mayroon siyang anumang mga katanungan. Pagkatapos ay isinara na niya ang pinto. Subalit habang nakangiti ng masama, sinabi rin ni Yu Sanliang na tiyak na magiging mabait ang mga senior brothers na gag-abay kay Fang Xing. Sa kasalukuyang panahon, sinusubukan ni Fang Xing na mag-cultivate. Subalit hindi pa rin niya maramdaman ang kanya kai. Kaya napatanong siya sa sarili niya kung wala ba talaga siyang talento sa pag-cultivate. Sa kabilang banda, iniisip ni Fang Xing na niloko siya ni Ling Yun dahil sinabi niyang magiging disipulo siya ngunit sa huli, naging walang kwentang trabahador siya. Samantala, ayon kay Fang Xing, kapag naabot na niya ang unang antas ng spirit movement, maaari na siyang opisyal na makapasok sa sekta. Ngunit iniisip niya kung gaano katagal iyon. Bukod dito, hindi rin alam ni Fang Xing kung makakatulong ba ang bagay na iyon sa cultivation o hindi. Dagdag pa niya, habang tinitingnan niya iyon sa sandaling iyon, ito ay tila isang walang katulad na lihim na libro. Ngunit dapat sinabi sa kanya ni Yu Sanliang kung ano iyon bago niya ito ibinigay sa kanya. Gayunpaman, sinubukan pa rin ni Fang Xing na basahin ang libro. Ngunit bigla siyang natigilan pagkatapos niyang mabasa ang titulong Yin Yang Divine Demon Book. Bigla-bigla, may lumabas na matinding kidlat mula sa libro. At nang tumingin siya sa itaas, biglang pumasok sa katawan niya ang malakas na boltahe ng kidlat. Kaya naman talagang nagulat si Fang Xing sa sandaling ito. Samantala ayon sa libro, iyon ay ang King Yun Forging Kai na libro. Ang isang paraan ng pag-cultivate para sa mga nasa Condensing Kai realm. Dagdag pa rito, ang pagpipino at pagtitipon ng Kai ay maaaring gawing banal na kapangyarihan. Sa kabilang banda, biglang dumaloy ang Kai sa katawan ni Fang Xing. At bilang resulta, napasigaw si Fang Xing na para bang siya ay nakukuryente. Makalipas ang ilang sandali, isang patak ng tubig ang tumulo sa noo ni Fang Xing kaya siya ay nagising. Subalit bigla siyang nagulantang matapos niyang mapansin na siya ay lumulutang. Gayunpaman, ilang sandali pa ay bumagsak din si Fang Xing sa sahig. Sa puntong ito, naguguluhan siya kung pumasok ba sa isip niya ang librong iyon. Hindi rin siya makapaniwala kung iyon ba talaga ang walang kapantay na lihim na libro. Ayon kay Fang Xing, hindi lang niya naramdaman ang daloy ng Kai sa sandaling iyon, pumasok din sa kanyang isipan ang pamamaraan ng cultivation ng King Yun Forging Kai Book. Sa hindi inaasahan, biglang nahulog sa sahig ang name tag ni Fang Xing. At nang sinubukan niyang pulutin ito, isang paa ng lalaki ang biglang tumapak dito. Kaya naman talagang nagulat si Fang Xing habang nakatitig sa mga lalaking ito. So ikaw si Fang Xing? Sambit ng lalaking ito. At sa isip niya, hindi siya makapaniwala na ang batang kumalaban kay Yu Sanliang ay isang ordinaryong bata lamang. Gayunpaman, sinabi lang niya sa kanyang sarili na gagawin lang niya ang sinabi ni Yu Sanliang at tuturuan si Fang Xing. Sa puntong ito, sinabi ni Fang Xing sa taong ito na natapakan niya ang kanyang token. Ngunit ang nakakagulat, biglang hinayla ng lalaking ito ang damit ni Fang Xing. Kasunod nito ay sinabi niya sa kanya na makinig dahil isang beses lang niya iyon sasabihin. Pagkatapos nun, sinabihan niya ang bata na hindi niya siya pinahihintulutan na kumausap pabalik sa kanya doon. Kaya naman talagang natigilan si Fang Xing sa oras na ito. Sa kabilang panig, agad namang nag-cheer sa kanilang boss ang tatlong lalaking ito sa likuran. Samantala, mukhang kinakabahan si Fang Xing habang tinatanong niya sila kung lahat ba sila ay ibabuli siya. Agad namang sumagot ang lalaking ito at sinabing oo. Pagkatapos nun, tinanong niya si Fang Xing kung ano ang kanyang gagawin tungkol dito. Sa sandaling ito, sinabi ni Fang Xing sa kanila na kung babagbagan nila siya, sisiga siya. Kaya naman natigilan ang lalaking ito sa sinabi ni Fang Xing. Ngunit ang nakakagulat, biglang tumawa ang mga lalaking ito ng napakalakas at sinabi kay Fang Xing na sumigaw lang dahil walang ibang tao doon sa loob ng 10 milyang radius. Sinabi rin nitong lalaking nakahubad kay Fang Xing na maaari niyang isigaw ang kanyang gustong sabihin hanggang sa pumutok ang kanyang lalamunan at titingnan nila kung may nagmamalasakit ba sa kanya o wala. Samantala, habang hawak pa rin ng lalaking ito ang damit ni Fang Xing. Biglang umiyak si Fang Xing at nakiusap na huwag siyang saktan. Sinabi rin niya sa kanila na gagawin niya ang lahat ng kanilang sasabihin. Sa isang iglap, inihagis ng lalaking ito si Fang Xing sa sahig at habang tumatawa, sinabi niyang duwag.
pala si Fang Xing. Gayunpaman, sa isip ni Fang Xing, ngayon lang niya naramdaman ang daloy ni Kai, kaya kailangan niya ng oras para mag-cultivate. Dagdag pa niya, mas maigi na hindi magkaroon ng mga salungatan sa sandaling iyon. Sa sandaling ito, habang si Fang Xing ay nahihirapan sa pagsasaka, ang apat na lalaking ito sa likuran ay nagpapahinga at sarap buhay lamang. Nilalabahan pa niya ang mga mababahong damit ng mga bastardong iyon. Tinatrato nila si Fang Xing bilang kanilang tagapaglingkod. Kinagabihan, habang ang apat na lalaking ito ay nag-e-enjoy sa kanilang pagkain, si Fang Xing naman ay nasa sulok lamang at kumakain ng lugaw. Ngunit bigla-bigla, sinulyapan sila ni Fang Xing na para bang may masama siyang binabalak. Makalipas ang ilang oras, habang natutulog ang apat na lalaki, ayon kay Fang Xing, madilim na ang kalangitan sa sandaling iyon kaya oras na para manakit ng tao. Samantala, biglang sinampal ni Fang Xing ang mukha ng kanyang amo at sinubukan niyang gisingin ito. Ngunit sinabi sa kanya ng lalaking ito na hating gabi pa, kaya tinanong niya siya kung ang kailangan. Ngunit hindi na niya natapos pa ang pagtatanong ng biglang. Lumapit si Fang Xing para saksakin siya. Bilang resulta, nagulat ang mga hayop sa kapaligiran ng makarinig sila ng malakas na hiyaw. Sa kabilang banda, agad na nagsindi ng kandila ang lalaking ito. At nang makita nila ang nagyari sa kanilang bossing, talagang nagulantang sila. Sa kabilang panig, ngumiti lang si Fang Xing at sinabing, "Dumuplis pa." Gayunpaman, nagawa pa rin ng lalaking ito na tumayo at lumapit para salakayin si Fang Xing. Ngunit ang nakakagulat, biglang ginamit ni Fang Xing ang kanyang spiritual kai. Kaya naman talagang nagulantang ang mga lalaking ito sa kanilang nasaksihan. At dahil sa espiritual na kai ni Fang Xing, madali niyang nailegan ang pag-atake ng bastardong ito. At nang ang lalaking ito ay nasa sahig, bigla siyang tinapakan ni Fang Xing. At nag-akma na sesesakin ulit ito. Sa pagkakataong ito, sinaksak siya ni Fang Xing sa puwet kaya naman talagang napasigaw ang lalaking ito sa sakit. Sa kabilang banda naman, ang tatlong ito ay naninod lamang at walang nagawa dahil sa takot. Samantala, sinabihan ni Fang Xing ang lalaking ito na sumigaw lang dahil wala namang may pakialam sa kanya kung sumigaw siya hanggang sa pumutok ang kanyang lalamunan. Dahil sa takot, ang tatlong ito ay nanginginig at umihipa sa kanilang salawal. Sa puntong ito, habang pinupunasan ni Fang Xing ang kanyang kutsilyo, humingi siya ng paumanhin sa kanila dahil medyo naging maingay siya at nagising ang mga mahal niyang kapatid. Sa hindi inaasahan, ang mga lalaking ito ay biglang lumuhad at nagmakaawa kay Fang Xing na wag silang saktan. Ayon pa sa matabang lalaki sa gitna, ang amo nila ang nagpilit sa kanila na ibuli siya. Alinsunod sa lalaking ito sa kanan, sila ay naging ignorante. Pagkatapos ay nakiusap siya kay Fang Xing na huwag pansinin ang kanilang mga hindi gaanong mahalagang karakter. Higit pa rito, hiniling din niya kay Fang Xing na magpanggap lamang na sila ay tae at wag silang saktan. Kaya naman tumawa na lang si Fang Xing at sinabing, "Syempre, syempre." Kinabukasan, makikita natin na ang apat na lalaki na ngayon ang nagsasaka. Habang ang kanilang amo na si Fang Xing ay nasa gilid lamang at nagpapahinga. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng lalaking ito sa kanilang amo na si Fang na ang mga espiritual na halamang gamot na nakolekta niya ay nandoon. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang wala ng laman ang kanyang basket. Kaya tinanong niya ang kanyang amo na si Fang kung nagamit na ba niya ang lahat. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Fang Xing, sa halip, tinanong siya nito kung ano ang kanyang pag-unlad gamit ang Kingyun Forging Kai Book. Agad namang sumagot ang lalaking ito at sinabi sa kanyang amo na si Fang na 6 na taon na siyang nagsasanay araw-araw ngunit hindi pa rin niya maramdaman ang daloy ng Kai. Dagdag pa ng lalaking ito, 3 taon na ang iba doon at hindi rin naramdaman ang pagdaloy ng Kai. 1 o 2 lamang sa 10,000 manggagawang tulad nila ang maaaring maging mga alagad sa labas ng sekta taon-taon. Kaya ayon sa lalaking ito, kasama ang kanilang amo na si Fang na nakakaunawa na ng Kai, isa na iyon sa bawat 10,000. Okay, magpatuloy na. Labhan mo ng maayos ang mga damit ko. Wika pa ni Fang Xing. Agad namang sumang-ayon ang lalaking ito at sinabi sa kanyang amo na si Fang na ipaubaya iyon sa kanya. Samantala, ayon kay Fang Xing, malamang ay nakakain na siya ng sapat na espiritual na mga halamang gamot, kaya nagtataka siya kung bakit hindi pa siya makalusot.
Napatanong din siya sa kanyang sarili kung ano ang problema. Sa sandaling ito, habang nagbabasa ng libro si Fang Xing, ginagawa din ng taong ito ang lahat ng kanyang makakaya para ma-impress ang kanyang amo. Sa kabilang banda, dumating si Yu Sanliang sa lugar at pinagmamasdan lamang sila mula sa tuktok ng isang bundok. Subalit bigla siyang natigilan sa kanyang nakita. Kinusat niya pa ang kanyang mga mata upang makasigurado kung tama ba ang kanyang nakita. At nang sinubukan niyang tumingin muli sa kanila, talagang nagulantang siya. Napatanong pa siya sa kanyang sarili kung naghahalusinate ba siya matapos niyang makita na inuutusan ng bata ang mga tao sa paligid. Sa kasalukuyang panahon, habang ang mga lalaking ito ay nagsasaka, isang paa ng lalaki ang biglang tumuntong sa halamang damo. Kaya naman nagalit si Wang Ji habang nakatingala at nagtatanong sa tao kung siya ba ay bulag. Ngunit natigilan siya nang malaman na si Yu Sanliang pala iyon. Agad-agad, yumuko sila sa kanya at sinabi ni Wang Ji kay Yu Sanliang na siya ang bulag. Sa kabilang banda, tinanong ni Yu Sanliang si Wang Ji kung nasaan ang hayop. Habang nanginginig at pinagpapawisan si Wang Ji, agad naman siyang sumagot at sinabi kay Yu Sanliang na ang hayop ay natutulog sa loob ng kanyang silid. Sa hindi inaasahan, biglang nilabas ni Yu Sanliang ang kanyang espada at itinutok ito kay Wang Ji habang tinatanong siya kung iyon ba ang ideya niya na hilingin ni Fang Xing na siya ay patay na. Bigla na lang, lumuhad si Wang Ji kay Yu Sanliang. Kasunod nito, sinabi niya na siya ay walang kakayahan. Ayon pa sa kanya, ang hayop na iyon ay masyadong malupit. Sinabi rin ni Wang Ji kay Yu Sanliang na tingnan ang kanyang binti. Kung hindi siya nagbigay sa oras na iyon, wala siyang paa na matitira. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang sinipa ni Yu Sanliang ang mukha Wang Ji at tinawag siyang inutil dahil hindi siya makapaniwala na hindi kayang talunin ni Wang Ji si Fang Xing. Gayunpaman, sinabi ni Wang Ji kay Yu Sanliang na hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Dagdag pa ni Wang Ji, ang maliit na hayop na iyon kahit papaano nakabuo ng espiritual na kai, at hindi man lang nila siya matamaan, o makalapit man lang. Kaya naman nabigla si Yu Sanliang nang marinig niya ito. Nilinaw pa niya sa kanila kung sigurado ba sila na talagang nagawa ni Fang Xing na bumuo ng espiritual na kai. Oo, sigurado kami. Nakita namin ito ng aming mga mata. Sagot naman ng lalaking ito. Kaya napaisip si Yu Sanliang sa sandaling ito. Ilang sandali pa, biglang initusan ni Yu Sanliang ang mga lalaking ito na dalhin siya kay Fang Xing. Agad namang sumang-ayon ang mga kalalakihang ito. Bukod pa riyan, inutusan din sila ni Yu Sanliang na pumunta at mamites din ng mga halamang gamot sa bukid. Ngunit sinabi sa kanya ni Wang Ji na ang pagkuha ng mga halamang gamot para sa personal na paggamit ay isang malalang krimen. Gayunpaman, sinabihan lang sila ni Yu Sanliang na huwag nang mag-alala at kunin na lang ang mga ito para sa kanya dahil may kanya-kanyang paraan siya. Kaya naman wala nang nagawa ang mga lalaking iyon kundi sundin ang utos ni Yu Sanliang. Sa eksenang ito, makikita natin si Fang Xing na nagmi-meditate. Ngunit ayon sa kanya, hindi pa rin siya makalusot sa susunod na antas. Gayunpaman, habang sinusubukan pa rin ni Fang Xing na makapasok sa susunod na antas o level. Ang mga lalaki, kasama si Yu Sanliang ay biglang dumating at nagsabing, Fang Xing, isang trabahador ng sekta ng King Yun, nagawa mo ang krimen ng panlilinlang sa iyong mga nakatataas at nasasakupan, walang pakialam sa batas at kaayusan, at namimitas ng mga halamang gamot para sa personal na gamit. Kasunod nito, itinapon niya ang basket na may lamang halamang gamot bilang ebidensya. Pagkatapos nun, tinanong niya si Fang Xing kung ano ang masasabi niya para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ngumiti lang si Fang Xing. At sinabi na ang kapatid niyang baboy pala iyon. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung sinusubukan ba niyang frame up siya. Ano naman kung gayon? Ako ang tagapangasiwa ng bukid na ito. Sagot naman ni Yu Sanliang. Higit pa rito, sinabi rin niya kay Fang Xing na kung sasama siya sa departamento ng medisina upang tumanggap ng parusa, maaari siyang makakuha ng mas magaan na sentensya. Ngunit kung maglalakas loob si Fang Xing na gumanti, sinabihan siya ni Yu Sanliang na huwag siyang sisihin sa susunod niyang gagawin. Subalit nakakagulat na sinabi ni Fang Xing sa kanyang kapatid na baboy na hindi na siya magpapatawad tulad ng dati. At dahil doon, nagalit si Yu Sanliang at sinabihan si Fang Xing na huwag isipin na magagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil lamang nakabuo siya ng espiritual na kai. Gayunpaman, sa isip ni Yu Sanliang, kung iisipin na talagang nagawa ito ni Fang Xing,
ang bilis ng kanyang cultivation ay talagang nakakagulat. Sa kabilang panig naman, sa isip ni Fang Xing, kahit papaano, ang matabang baboy na iyon ay isa ring tagalabas na alagad ng sekta. Ang cultivation niya ay malamang na nasa unang antas ng paggalaw ng espiritu o first level of spirit movement, at tiyak na mayroon siyang higit pang espiritual na kai. Kaya ayon kay Fang Xing, dapat niyang tapusin siya ng mabilis bago maubos ang kanyang kai. Nang walang sali-salita, biglang lumapit si Fang Xing upang salakayin si Yu Sanliang. Ngunit nagawang harangin ni Yu Sanliang ang pagsipa ni Fang Xing gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, nagulat at nagtataka si Yu Sanliang kung bakit napakamakapangyarihan ng lakas ni Fang Xing. Samantala, patuloy na inaatake ni Fang Xing ang kanyang kalaban. Habang si Yu Sanliang naman ay patuloy din sa pag-iwas at harang sa mga atake ni Fang Xing. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nabasag ang espada ni Yu Sanliang dahil sa malalakas na pag-atake ni Fang Xing. Kaya naman talagang natigilan si Yu Sanliang sa puntong ito. Ayon pa sa kanya, masama iyon dahil nagagamit ng bata ang kanyang kai para palakasin ang kanyang katawan, kaya naman napakabigat ng kanyang mga suntok at sipa. Samantala, biglang inutusan ni Yu Sanliang ang mga lalaking ito na umalis. Agad namang sumunod ang mga lalaking ito sa utos niya. At pagkatapos nun, ginamit ni Yu Sanliang ang kanyang kapangyarihan, at napapalibutan siya ng mga lumilipad na asol na espada. Sinabi din niya kay Fang Xing na hindi niya siya binigyan pa ng pagpipilian. Kasunod nito, inatake na ni Yu Sanliang si Fang Xing gamit ang kanyang lumilipad na asol na mga espada. Kaya't natigilan si Fang Xing sa sandaling ito. At bigla-bigla, gumamit na naman ng isa pang teknik si Yu Sanliang. At bilang resulta, si Fang Xing ay nakulong sa kapangyarihan ni Yu Sanliang. Agad na napatanong si Fang Xing kung ano iyon. Ayon kay Yu Sanliang, iyon ang sword formation na maaaring i-activate sa first level of spirit movement. At sa antas ng cultivation ni Fang Xing, hindi siya makakatakas. Bilang karagdagan kay Yu Sanliang, sa katunayan, nagulat siya nang makabuo si Fang Xing ng kai. Ngunit sinabi niya sa kanya na doon na magtatapos ang lahat. Gayunpaman, sinubukan pa rin ni Fang Xing na makawala sa kapangyarihan ng mataba. Subalit bigo pa rin siya na gawin ito. Kamusta, animal ka? Basta't magalang kang yuyuko ng 3 beses at tawagin mo ako bilang. Wika pa ni Yu Sanliang. Ngunit hindi niya natapos pa ang kanyang mga salita. Nang biglang umeksena si Fang Xing at sinabing, sa panaginip mo, tanga kang matabang baboy. Bilang resulta, nawalan ng pasensya si Yu Sanliang. Kaya agad siyang naghanda para patayin si Fang Xing sa kanyang pag-atake. At ilang sandali pa, biglang natigilan si Fang Xing habang nakatitig sa mga asul na mga espada na papunta sa kanya. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Fang Xing ang mga pag-ataking iyon. Ngunit may ibang plano si Yu Sanliang kaya tinawag niyang walang muwang si Fang Xing. Kaya't nabigla si Fang Xing sa sandaling ito, habang nakatitig kay Yu Sanliang. At ilang sandali pa, kitang-kita ni Fang Xing ang asul na espada ni Yu Sanliang na tatama sa kanya. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, Column.